Pinag-aaralan ng Malacanang ang posibilidad ng pagbibigay din ng cash aid sa mga minimum wage at middle-class workers. Kabilang ito sa mga solusyon na ikinakasa ng pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. You stay in a safe place and Bit-bit ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwanan sa gitna ng kahirapan dahil sa mataas na presyo ng langis. Inihayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na ibinubuhos ng pamahalaan ng lahat na makakaya para lahat ay matulungan. Kabilang na dito ang posibilidad ng pagbibigay ng cash aid sa mga middle class at minimum wage earners. Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Pasok dito ang libreng sakay, 50% discount sa MRT3 at LRT2 at pagsususpindi ng taas singil sa pamasahe. Kasama sa pag-aaralan ang extension ng 4-day work week dahil malaking kabawasan aniya ito sa pagkonsumo ng kuryente sa mga opisina ng gobyerno at bawas gastos na rin sa mga manggagawa. At lahat po ng yan, maaari pang makatipid tayo ay pag-aaralan po at i-implement kapag meron na pong desisyon. Nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. Tinitiyak naman ng palasyo na makakatanggap ng ayuda ang mga hindi nabigyan sa mga naonang pamamahagi tulad ng mga tricycle drivers na wala sa master list ng DSWD. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Binigyang diin ng palasyo na ipinapatupad ang whole of government approach kung saan nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na rito ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs upang makahanap ng alternatibong pinagkukunan ng langis mula sa mga bansa tulad ng Canada, United States at ilang bansa sa South America at Russia. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.